Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan. Ang topic natin ngayon ay isang taong halatang makabibigil. Alam niyo naman siguro kung sino ang ating tinutukoy. Good morning po, good morning. Kape muna tayo para pampalamig ng ating mga ulo. Ano ka nasisira, ulo? Good morning po. Magandang umaga po. At pasensya na po kayo kung hindi maganda yung quality ng aking mga video. Maganda yung quality ng voice niya, yung audio. Kasi hindi naman ako sikat. Hindi sikat na vlogger at saka yung channel ko ay nakikita naman po ninyo. Walang pagbabago. Yan po. Kasi may nag-comment, kaya ako nasabi yung ganito. May nag-comment, ayan. Ayusin ko daw yung aking pagbablog. Para sa akin, napaka-ayos no ito. Hindi po ako professional, hindi po ako sikat. Saka yung ginagamit ko kong cellphone, camera, ito, ay isa lang. At hindi po ako sikat. Tsaka ang trabaho ko ay construction lang. Tatlo yung aking kanin. Sinasabi ko po ito para hindi kaawaan. Hindi po. Yung sinasabi ko lang yung totoo. Kasi may nag-comment na ayusin ko daw yung video ko, yung vlog. Wala akong yung Bluetooth microphone na yung sinasabit sa damit. Tapos hinahawakan ko nga lang yung cellphone o kaya pinapatong kung saan. At itong cellphone na ginagamit ko ay alam nyo na, karaniwan lang ang presyo. Tatlo yung college ko. Siyempre, kailangan ba itong unahin ko. Kaya para sa akin, ito ay maganda ng quality. Pero pagpasensyahin nyo na po kung hindi maganda yung audio, maingay. Ganyan talaga. Tsaka kung saan ako nagpupwesto. Nahiya naman kasi ako magdadaldal dyan sa harap ng maraming tao. Lalo kung may nakakita. Ang gagawin ko. Ito nga po, yung topic. Yung si Mike Abe. Kilala niyo yan? Yan. Yan. Kilala niyo? Siya ang topic natin ngayon. Parang hindi malaman kung ano yung pwesto ng tao ito. Yung paling-paling sa pula, sa puti. Hindi mo maintindihan. Yung nakaraan niyang video, pinupuri niya si Senador Dante Marcoleta. Ngayon naman ay tinitira niyang muli. Hilaw daw na sinaing, tapos sunog pa. Hindi maintindihan kung ano ang itong tao na ito. Yan, Mike Abe. Pag-usapan po natin yun yan. Kaya abangan ninyo yung ating mga gagawing reaction patungkol sa kanya, mga kababayan. Ginagawa mo! Kasi dati ay kung napanood ninyo yung isa niyang video, talagang saludo siya kay Senador Dante Marcoleta. Kasi sinabi niya may paninindigan. May paninindigan yung mama niya. Kilala ko yan. Isa ko siyang na-interview. Hindi ko maintindihan talaga kung sino ang kinakampihan nito.
yung kabila o dito sa kabila. Pero ito rin ang masasabi ko sa iyo. Pakinggan mo rin ito, may kare. Hindi mo alam bakit siya itinuring na kalaban kasi nasa katwiran siya. Yung mga pinagsasabi niya doon sa public hearing sa Kongreso noong 19th Congress, puro tama yung kanyang mga sinasabi. Yung mga nasa quad ko. Sinabihan niya na inubaran daw siya sa Kongreso, sinunog daw siya, itinakwil daw siya doon sa Kongreso. Hindi niya alam kung ano yung dahilan. Basta sinabi lang niya na inubaran daw siya, sinunog daw siya sa Kongreso. Ang mabuti ay panoorin po natin, gawan natin ng reaksyon niya. Sinabi niya yan. Pag-usapan niya natin ang hilaw na sinaing or nasunog na sinaing. Alam niyo kung bakit, di ba? Doon sa debate sa Senado, sinisigaw-sigaw pa doon ni Senator Marcoleta. Senator, magandang umaga po. Sabi mo, hilaw eh. Hilaw na sinaing. Bakit pinipilit na hilaw? Hilaw daw yung impeachment. Hilaw daw yung kaso. Para daw sinaing. Bibanggit pa siya ng kung ano lingwahe, kung ano hilaw na sinaing. Yan. Kinukumpara niya ang ginawa ng Kongreso. Hilaw daw yung kaso laban kay Sara Duterte. Kaya na sinasabi niya. Ako naman, kaya mo sinabing hilaw at saka sunog na sinaing. Ako naman, pwede kong sabihin, hindi kaya nasunog naman ang sinaing mo sa Kongreso nung ikaw ay congressman pa, lalo na dito sa katatapos na 19th Congress. Alam mo bakit? Kasi sinunog ka ni Speaker at ng mga kasamahan mong congressman doon sa mga public hearing. Hindi ka pinaporma. At hindi lang yon, sinabihan ka pa na hindi ka member ng mga komite. Hindi ka na vice chairman, hindi ka member. Ang daming posisyon na inalis sa iyo. Dahil ang tingin sa iyo ng mga congressman na majority ay hindi ka nila kasama. Kaya sinunog ka sa mga komite na huwag ka mag-participate sa mga public hearing at saka pagboto sa hearing kung ano mang gagawin ng komite kasi nga hindi ka member dahil tinanggal ka. Hindi ko maintindihan talaga kung sino ang kinakampihan nito, yung kabila o dito sa kabila. Pero ito rin ang masasabi ko sa iyo. Pakinggan mo rin ito, may kabe. Hindi mo alam bakit siya itinuring na kalaban kasi nasa katwiran siya. Yung mga pinagsasabi niya doon sa public hearing sa Kongreso noong 19th Congress, puro tama yung kanyang mga sinasabi. Yung mga nasa quad ko. So yun naman ang aking description. Sinunog ka sa mga committee hearing, sinunog ka ng Kongreso, kaya galit ka sa Kongreso. Ngayon, dahil senador ka na. Yung bang pagpunta mo sa Senado at naging senador ka ng Republika ng Pilipinas, hindi ka lang makaduterte kung hindi, meron ka ba talagang samaan ng loob sa kapwa mo congressman ng panahong yon? Dahil sinunog ka sa komite, sinunog ka ng mga kongresista, hinubaran ka, tinanggal ka sa anumang posisyon sa Kongreso. Ay no, kung di ako nakaka... Kaya naging hilaw yon sapagkat minadali nila. Wala sa lugar. Hindi nila sinunod yung proseso. Yun ang pinagtalunan doon sa Senado. Wala sa proseso. Sabi nga ng Supreme Court, injustice. Wala sa jurisdiction. Pamali, naging member ka pa ng Commission on Appointment eh. Naging vice chairman ka pa ng mga committee dyan. Hindi ka nga naging chairman, hindi ako nakakamali. Pero member ka ng maraming committee. Sa Quadcom committee, member ka ron. Sa Appropriation, alam ko sa Blue Ribbon, member ka rin eh. Pero lahat nawala yun.
So yun ho yung dahilan kung bakit ko sinasabi na ang topic natin, hilaw na sinaing or sinunog na sinaing. So sinunog na sinaing si Marcoleta sa 19th Congress. Kaya ngayon, kanyang pinagsisigawan, hilaw na sinaing ang impeachment laban kay Sara Duterte. Alam mo ba ang dahilan kung bakit siya tumakbo bilang senador ngayon? Sapagkat yung mga batas na gusto niyang ipatupad ay hindi na isabatas. Sinasabi mo ngayon na mayroon siyang galit doon sa mga kapwa niya congressman noon. Nagagalit siya kasi wala sa lugar yung kanilang mga pinaggagawa. Yun ang dahilan. Tumakbo siyang senador ngayon para yung mga batas na gusto niya na may sa batas makatulong sa buong Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, lahat ng mga Pilipino. At pati yung mga nasa ibang bansa makikinabang. Kasi yung congressman, district lang yun eh, district lang. Yung senador, buong Pilipinas na yun. Mike Abe, naintindihan mo ba yun? Naintindihan mo? May idea kayo kung sino siya. Easy lang po ito. Yan naman ay background sa isang public official. Hindi naman humaywawa makakawala ang mga record na nagdudumiyan. Yan kasi ang nangyari. Diba? Ayaw ko na ipakita yung mga video kung paano siya sinunog ng mga congressman kasi masyado nang masakit yun. Grabe ho. Meron pa nga ng congressman nagsabi niya, hindi ka, ba't ka nandito? Ba't ka nakikialam? Hindi ka naman member. Ginanong pa siya. You are not allowed. Hindi ka nire-recognize ng chairman. Ginanong pa siya eh. Ang lupit, no? Yan. Kaya pwedeng may galit, may paghihigante, kaya ang tingin niya sa kasong hawak at dumaan sa Kongreso, kahit alam niya na may karapatan, exclusive power ng Kongreso ang impeachment. Ay nako, Mike Abe. Wala ka lang may content eh. Sinasabi mo, hindi mo na ipapakita yung mga videos na kung paano siya ginisa, kung paano siya sinunog. Ay, walang maipapakita kasi kahiya-hiya lang yung mga congressman doon na talagang tinira niya. Ikaw, Mike Abe, paling-paling ka. Sa pula, siguro sa bumiro ka. Kasi dati, pinupuri mo siya. Ngayon, sinabi mo na naman, kaibigan ko yan. Kaibigan ko yun. For the content ka lang. Para lang magkaroon ka ng mga videos kung ano-anong pinagdadaldal mo laban kay Senador Marcoleta. Totoo yung mga sinasabi niya. Hilaw yung ginawa nilang impeachment. Hindi na nakatawid. Patay na yun. Nako naman. Sayang. Good influencer ka ba, Mike Abe? Ikaw ba isang good influencer o bad influencer sa iyong mga subscriber? Napapaniwala mo sila dahil sa iyong mga kasinungalingan. Hindi mo ipapakita yung mga video na sinasabi mo siniraan si Senador Rodante Marcoleta kasi lalabas yung totoo na yung mga nang-usig sa kanya ang magiging kawawa. So ayan, ang dami niyang pinagdaldal na kisyo takot daw si Senador Marcoleta ngayon sa mga congressman, may galit daw siya kasi inalisan siya ng mga committee sa Kongreso sa 19th Congress at talagang sinunog daw siya. Inahamon ko naman siya na ipakita niya yung mga ebidensya, yung mga video na sa tuwing public hearing nila kung sino ang napapahiya. Sabi niya hindi na daw niya ipapakita kasi kahiya-hiya lang daw si Senador Marcoleta. Hinahamon niya sila noon ng debate eh. Yung lahat ng nasa Kongreso napatunayan na mali yung mga pinagsasabi ni Congressman Marcoleta. Walang pumatol. Takot sila. Kaya inalisan siya ng committee. Tuwing may mga hearing, binabara siya. Ngayon, nasaan yung mga nangbabara sa kanya noon? Yung mga yun ay, yung iba sa kanila natanggal. Wala na, hindi na nakabalik. Kahiya-hiya sila. Ikaw, halatang maka-BBM ka eh.
wala kang tawag dito, dapat maging objective ka. Sa gitna ka lang. Dito ka lang sa gitna. Huwag sa paling-paling ka eh. Para maliwanagan ka kung ano talaga ang punto ni Senador Marcoleta. Panoorin mo ito, Mike Abe. Oh. Sino ang mali? Yung nasa Kongreso, yung nasa Supreme Court, o siya? Pinaliwanag niya ito. Panoorin mo mabuti. Hinamon niya naghihintay na daw siya na tutulan siya yung kanyang mga sinasabi doon sa pag-speech niya doon sa Senado noong 06, yung walang tumutol. Ibig sabihin, yung mga pinagsasabi niyang mali ng mga nasa Kongreso ay tama. O, walang tumutol. Walang tumutol. Ngayon binabaliktad nila yung Supreme Court ang mali. Ito, panoorin mo, Mike Abe. Wala silang pagmamahal sa mga Duterte. Di ba? Ganun silang lahat eh. Kontra Duterte nga. Ganun. Wala namang yung merong magbubulong sa kanila na basta ako yung objective ako. Ako balanse ako magtuturo sa'yo. Balanse ako magpapayo sa'yo. Wala. Nandun sila sa tatlong yun. Makikilala mo silang lahat. Isipin mo kung talagang sila ay nag-aaral lang. Inisa-isa ko lahat ng mali na ginawa ng House of Representatives. Meron ba tumayo sa mga kasama no kinontra kahit isa sa sinabi ko? Wala. So, ibig sabihin, hindi sila kumontra sa mga sinabi ko na puro kamalian. Bakit ang sinasabi nila ngayon? Nagkamali ang Korte Suprema. Ang nagpasya, ang nagkamali daw, hindi yung mga nagkanda. Dapat sana ako, kahit naman paano, merong inaasahan ko noon, may mga tatayo doon, isa, dalawa, hanggang tatlo. Kaya gusto nila tumayo lahat. Kontrahin nila yung sinabi ko. Talagang, huwag ipagwalang bahala. Alam na natin yun, sinabi, lahat na niyang nakikita niyang puno riyan, mga hayop na nagsisibagkala dyan. Kita mo? Ang linaw ng paliwanag ni Senador Marcoleta. Yun halimbawa pa niya sa unang tao. Mayroon ng batas. Pinagbawalan yung dalawang tao. Huwag kayong kakain ng ganito. Yung puno na nasa halamanan ng Eden. Subalit anong ginawa? Matigas yung babae. Makulit. Pareha sila ng diablo. Dapat, gumit na ka lang. Ikaw, Mike Abe. Huwag yung paling-paling. Kaya, ito, magkape muna tayo para lumamig yung ulo ko.